Hi guys! Good afternoon! Ayan, welcome back again sa ating YouTube channel, and for today's video guys ay magtutour tayo sa ating garden at the same time magbibenta din po tayo ng mga plants. So parang 2-in-1 na po ito. Ayan, so hello everyone! Ayan, hindi tayo nakapag-vlog kahapon, February 14, Valentine's, and ngayon tayo mag-vlog. Ayan, so possible, ayan, ma-upload ko to by Sunday. So ngayon, while nag-propagate ako guys, so naisipan ko na why not i-tour ko kayo kasi medyo matagal naman po tayo na hindi tayo nakapag-tour sa ating garden. And of course, at the same time, i-grab na natin yung ating opportunity na nandito tayo sa ating garden is magbebenta tayo ng mga available na ating mga plants ngayon. So ano talaga, nung last week, nagla-live ako. So medyo marami-rami tayong nasusold and meron pa namang available guys na natitira, so pwede pa kayong humabol kasi yung shipping schedule naman po natin is Monday and Tuesday. So meron pa kayong pagkakataon na makapag-mine kayo dito sa ating garden, and baka naghahanap din po kayo ng mga budget meal. But hindi pa naman guys, ubos yung ating plant, meron pa naman. And of course, meron din po akong na-propagate, so by siguro, I don't know if meron tayong ma-flex ngayon kasi hinihintay pa natin na meron silang mga aerial, not aerial roads, meron silang mga shoot. Kasi yung mga na-propa ko naman, 100% may mga roads po yun. So, ang hihintayin na lang po natin na meron silang shoot. So, alam ko, ang daming mga nag-flex ngayon ng mga plants, mga budget meal, mga premium plants ngayon sa PlantCon sa Luzon area, but baka meron pa kayong mahanap dito guys kasi hindi naman lahat ng mga plant collectors na naghahanap ng mga premium. Mostly yung hinahanap nila yung propagation na kasi mas mura. And sa napapansin ko, yung mga collectors ngayon ayaw na bumibili ng mga lash, which is mahal talaga yung lash. So yung binibili nila yung mga cutting na lang kasi mas mura. And especially dito sa aking garden, kapag on propagation ko, so mura talaga ko siya may benta. So ngayon, ito yung itsura niya. Ito yung mga malalaki kong mga plants andito ngayon sa aking garden. And ikot-ikot tayo ngayon dito sa ating garden. Baka meron tayong mahanap and ma-flex na mga plants. Actually guys, halo-halo itong ma-flex natin. May mga anthurium, foliage, may mga syngonium, may philodendron, may mga humas, may mga alocasia. At marami pa dito guys. And siguro, well, makikita natin yan mamaya sa ating pag-vlog. Siguro, kapag hindi masyadong kita kapag natin, i-front cam natin, so i-back cam natin mamaya-maya. So ngayon, eto muna yung gagawin natin. So sa nagtatanong nga pala, eto yung mother ko na, this one is the variegated bilite, this one is the pinaka-mother ko na bilite. And sa nagtatanong nga pala ha, so may mga meron din ako ditong pinaka-mother. Actually, this one is the parang grand-grandmother ko na to na bilite, which is this one. Ayan, so kaya hindi ko siya may benta-benta kasi ito yung pinagkuha na namin ng source na bilite. Kasi ayan guys, hindi ko siya ginagalaw, yung bilite na yan, na super laki. And yung kanyang dahon guys, napakahaba and napakalaki. So kaya ito. So, ang dami kasing nagtatanong sa variegated bilite ko. As of now guys, wala tayong for sale pa. So ako din, excited na din po ako na meron tayong ma-release na bilite. But guys, hintay-hintay lang tayo kasi dadating din tayo dyan. Okay, so hindi natin mamadiliin kasi kapag mamadiliin natin, baka pagdating sa time, baka magsisi tayo. Ayan, so dito tayo guys. And eto nga pala, yung pinaka-mother ko dito na Anthurium foliage, this one is the biggest, biggest mother na Anthurium foliage, which is this one. Ayan, sa nagtatanong guys, ito po yung mga mother ko na bilite, na Anthurium foliage, yung nagtatanong. Ayan po yung mother. This one is the tricolor pink series Anthurium foliage so far. Ito yung pinaka, parang parang kasing tangkad ko na din yung mother ko dito na Anthurium foliage. And yan po yung mother sa mga Anthurium foliage ko dito. No, na-release ko nung last, yung mga live selling ko, nung nakaraan na YouTube plant sale, dyan po sila galing. So yan po yung mother. And sa ngayon guys, ang dami pa po niyang mga spadex na binibigay po ngayon, which is more than 10 spadex po. So, may mga nag-red na po siya. Ayan. Eto, may nag-red na po siya dito. So, ipakita ko siya. May mga separate video ako dyan. And hindi lang po yan. Parang I think 2 or 3 yung nakita ko kanina na nag-red na yung kanilang mga seeds. And then, this one also is the William C.I. The Tomato Pilum William C.I. which is mahal pa siya ngayon sa market. Kasi this one is the matured. Yung sa market, meron namang mumura na sa market. Yung mga maliliit na dahon but not matured form pa. But this one guys is the matured form ko na Tomato Pilum William C.I. This one is the hybrid, pinaka-premium na this is the original Tomato Pilum William C.I. hybrid. As you can see, the variegation is very premium. Ayan, so hindi siya basta-basta
variegated lang guys. Ito ay pinaka pretty, and especially yung kanyang variegation. Kahit ganito yung var niya, never siya nalulosa kung nakikita nyo po. So meron akong na for sale nito nung nakaraan pa, nung last live ko pa. So yung na-release ko na dito na baby is I think 2 or 3 na. So kung di ako nagkakamali, and now meron na naman akong another baby. So mamaya ipapakita ko sa inyo. And of course guys, hindi lang po yan nag-iisa yung ating mother na Anthurium foliates. Meron pa dito sa gilid, this one, and the other side na mas maganda pa din po yung kanilang mga variegation. So dito na side, wala pa akong nakukuha na red na Spadex. So pero madami po siyang Spadex as of now. And then aside from that, meron pa din tayong mga mother na this mother na Anthurium foliates. This one is the black Anthurium na tricolor din po, mixed with pink, and parang pamonghito din po yung var nila. And this one also, and this one the twisted var. Ayan, kung nakikita, maganda din po yung var niya. So eto, kaka-recover lang kasi napabayaan po namin ito, yung isang mother. So total of mother po namin dito guys, hindi ko na siya iisahin pakita sa inyo per pot kasi ang dami po, more than 10 pots po yung mother dito. So kung nakikita nyo po, iba't iba po yung kulay ng mga variegation dito sa aming Anthurium foliage. May white, may aurea, may tricolor pink series kami. So minsan hindi ako nagpapakita sa inyo ng mga premium na pink series kasi kinikolect ko po siya. Ayan. Kasi mahal ngayon yung mga red guys. Especially sa Thailand, yung ganito lang kaliit, ganito kahaba, or like isang dangkal, 8,500, 23, depende guys kung gaano kaganda or yung ka-dark yung pagka-pink niya. So, dito naman tayo na side. Ayan, dito na side guys, madami din po akong ayan, kung nakikita nyo, ang daming nagtatanong dyan sa aking, this one guys is the philodendron caramel marble, but this one is less bar lang po siya, which is this one. Less bar po siya guys, until now, hindi pa bumabalik yung kanyang var. It's because nasagad ko siya sa pagpropa nung nakaraan, nung sa kabilang bahay pa namin. So ngayon, still recovering pa din po siya, yung kanyang variegation. Kahit gaano ko siya, kahit sagad na talaga yung pag-aalaga ko, ang dami ng mga usmukot kapag nagtampo talaga sila yung mga philodendron. Actually guys, di naman ako nanibago sa philodendron. Once na sagad mo po siya sa pagpropa, ayan, magtatampo po yung mga philodendron, minsan nag-full rebirth, minsan splash na lang po yung var na binibigay nila, which is understandable naman po yan. Kaya careful kayo. If you have any premium na philodendron or monstera, guys, be careful. Once nag-propagate kayo, kasi prone po yan sa mga revert. Ayan. Kasi ang dami ko ng mga philodendron dito. Kasi kapag nakakakita ako ng mga aerial roots, guys, nangangati yung kamay ko, parang yung naisip mo, kukuha ako ng bait, kailangan ko itong ikat. Ganon ako. Kaya, nung time na nagkakaroon ako ng mga revert na mga philodendron, tinatiming ko na guys, mostly ako nagpropa ako, minsan sobrang init, which is sila guys, parang na-dehydrate sila. So ayun, siguro yan po yung dahilan, isa sa dahilan na magre-reverse sila. So ngayon, nung natutunan ko, inestudyuhan ko talaga, every night na ako nag-propagate. Kasi kapag ipropa mo siya, hindi siya gaano ka-stress. May stress naman po siya, pero mas lesser yung stress niya. Kasi malamig yung panahon. Unlike kung day kayo mag-propagate, tatamlay sila. So, ma-dehydrate sila kasi init i-absorb ng init yung kanilang katawan, which is yung magtatamlay sila. So, ang ginagawa ko, every night na lang ako nag-propagate, which is, ginagawa ko yun guys, once na mag-propagate ko, and never silang never po silang matamlay. Kasi malamig So, hindi sila di sila magsasad. So, minsan, napapansin nyo po ba, once na kapag ikat nyo po yung isang plant, di ba, tumatamlay sila yung dahon, sobrang tamlay. Napapansin ko, kapag every night na ako nagpropa, walang matamlay na nangyayari. As in, super sigla sila. And especially yung ginagamit ko, before yung ginagamit ko sa propa guys, yung pinapahid ko sa kanilang sugat is Dye-10. Now, meron akong mas super effective na pangpahid sa sugat nila, yung fresh na aloe vera, pinapahid ko sa sugat nila. So, madali lang po silang mag-stable. And so far, wala namang nalalanta, wala po talaga, as in. So, thankful naman ako doon. And next naman, and this one naman is the monstera ko dito na Thai Constellation. As you can see, very matured. And eto guys, adjustment din po yan sa pagpropa. Kaya yung kanyang this one is the newest leaf, medyo dry, so parang hindi siya healthy. Unlike yung mga old leaf niya, parang may pagka-shiny pa din. Ito is parang pamat, so which is nag-adjust pa yan sa ating propagation. Parang siya, parang nabigla siya sa pagbigay ng kanyang shoot. Ayan, so kasi sinagad ko din to sa pagpropa, kaya ganyan yung kanyang dahon. But anyways, buntis na naman siya, so hopefully soon, totally recover. Hopefully guys, maka-recover siya. And
And this one also, ayan, i-introduce ko din po sa inyo yung aking Homa Aromatica. Ayan, kung nakikita nyo po, may pinost po ako sa aking Facebook page, which is this one. And super pretty niya. And since front cam tayo, so hindi nyo po ma-appreciate yung variegation ng ating Homa. But once na ibakam ko siya, napaka-pretty niya. So ito yung itsura niya kapag backcam po siya. Ayan, and super pretty. Walang halong filter po yan ha. Ayan, and super pretty niya. And this one is turning 13 leaves na po siya. So, eto, for sale din po yan guys. Ayan, from 6,800 pesos down to 5,500 pesos. And still negotiable pa po yan. And guys, ang daming naghahanap ng propagate ko na Tycons as of now guys. Lahat ng napropa ko na 5 cutting ng mga nudes nila, lahat yun na sold. And nagbalak sana ako na magtira ko ng kahit isa man lang. So far, wala akong natira kahit isang node. So, lahat po yun na sold. So, yung natitira ko na lang po dito is this one na lang po. So, kung na-vlog, I don't know if na-vlog ko pa siya nung first na pagdating niya dito. Sobrang haba ng nodes niya. And super lucky kasi super lucky ng ganito talaga kalaki yung kanyang nodes. And then, kinak ko siya. And then, the good thing naman, yung mga nakabili, super satisfied sila kasi yung mga lumabas na dahon matured agad and super lalaki talaga nila. Ayan, so sa ngayon guys, ayan, ipapastable ko muna to ng bonggang-bongga yung aking Tycon, saka ko siya ipropagate ko. Sa ngayon kasi hindi ako masyadong nagpupopa kasi I have a plan, so hindi na ako magsabi sa inyo kung ano. So, surprise na lang. Soon guys, soon, surprise na lang. Okay, and next, baka kayo. Ayoko pong magsabi. Actually guys, excited ako. Kasi mag-transform tong garden into a different place. Ayan, so hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung saan, kung kailan, surprise na lang. Ayan, as of now. And then, si Bilite ko nga pala, ang daming guys, ang daming nagtatanong via PM, sa live, kahit nag-post na ako na not for sale, pero ang dami pa rin namimilit ng bilhin, name your price. Pero guys, ang masasabi ko lang dito sa aking Bilite, and as of now, not for sale pa po siya. So this one is the turning 3 leaves na po. Ito kasi actually guys, etong mother na to, hindi ko siya ma-let go talaga. Kasi siya para siyang, memorable kasi to, na Bilite ko, and ito yung, anong tawag dito ha? Ito yung pinaka-mother ko kahit ang ilang chop-chop na po namin, never po siyang mag-revert. Kahit nung pag-chop-chop namin guys, nodes na lang po yung natira. Actually, pang-6 na po namin itong cut na baby niya, which is this one is the pang-7 na po. So, kahit pang-7 and bugbog na po talaga yung puno niya, yung katawan niya sa pag-cut namin, never po siyang nag-revert. So, yun po yung kagandahan. Kaya hindi ko siya ma-let go talaga. And naisipan po namin na palalaki na lang po siya dito. So, cut na lang po na kami ng cut once na mag-aerial root siya. So, mag-iwan po kami ng mga ilang dahon. So, hindi ko po talaga siya i-cut, hindi ko po siya ibenta. So, ititira po namin siya kasi parang grandmother na po talaga namin ito. So, this one is the top cut. Iba din po to. Same jeans lang po sila. Pero ito yung top cut niyan. Ayan, so as you can see, yung jeans ng aming Bilite guys, thankful naman ako, never po siyang nag-revert. And this one also guys, ayan, this one is, natatawa ako dito sa aking dito sa aking Golden Dragon. This one naman is nung pagdating dito, ayan, nung pagdating dito guys, dito lang din ko po yan nabili, Philippines lang din po. Nung pagdating dito, yung niya, dahon na binigay niya is, pagdating dito is dalawa pa lang. And then nagbigay siya nung pagdating dito mga ilang weeks, nagbigay siya ng isang dahon which is mang 3 na. So yung base cut, ayan, ilagay ko na lang siya dito. Ito yung base cut niya, nasold siya ng from 1.8, binagsak ko siya ng 1.6 I think, 1.6, oo. And then nasold siya. Ngayon, kung kailan nasusold na po yung aking Golden Dragon, saka nag-PPM, ang daming mag-PPM na bumibili ng aking Golden Dragon. So ngayon naman, naisipan ko naman siyang i-chop-chopin. Buti na lang, yung partner ko sabi niya, hintayin mo na lang magbigay siya ng 4 na dahon, saka mo siya chop-chopin. Baka magtatampo na yan. Hintayin mo lang na magbigay siya ng na 4 na dahon. Kasi kapag 3 dahon and kinat mo na yung isa, so which is yung matitira, yung unfurling leaf pa lang niya is baka magtampo yan and never man na parang yung pinupunto niya is parang mag-spend node siya. So spend node meaning hindi na siya like magbibigay ng shoot. Pero sa top cut never po siya mag-spend node. Kung top cut po siya, mostly mangyayari po yan kapag mid cut, kapag yung parang sagad yung pag-cut mo, yung natitira sa kanyang nodes or sa kanyang puno sobrang liit. Yun po yung dahilan na mag-spend node. But yung top cut never po yung mag-spend node. Tuloy-tuloy yung niya. Kaso lang, kapag sinagad mo siya sa pagpropa, instead na lumaki ng lumaki yung dahon niya, paliit ng paliit yung dahon niya. So yan po yung mangyayari kapag sinasagad nyo po sa pagpropa. So this one guys, by next week siguro, so ikat ko naman to kasi may nakita na naman akong aerial road. So this one. So meron akong bad news dito at the same time good news kasi kapag dito naman sa amin, once na
mag full moon siya, never naman po siyang malulusaw. So yan po yung kagandahan dito. So eto lang yung yung old leaf niya, yung may cutting na may blue zebra. So nalusaw lang po yan kasi nung pagpropa ko, ano siya, parang adjustment po yan sa pagpropagate ko ng golden dragon. Okay, and next naman, and this one also, yung aking ano tawag dito, the variegated Florida Beauty X Mayoy or Mayoy. This one guys is na-flex ko to nung live and naisipan ko, wala na pala ako natira. And ang daming nag-PPM kasi mura ko lang siya nabenta. Binenta ko siya ng 1.7. And then yung kitina ngayon sobrang laki. Mahal pa 1 liter with shoot, nasa 2 to 1.8. So ngayon nabenta ko siya, turning 3 leaves na siya, benta ko ng 1.7. Sabi ko, ala wala na pala ako natira. And sinabi ko na lang sa mga viewers, sa mga miners ko na nag-PPM, ma'am sold na po. Ang totoo niyan guys, hindi ko na lang siya binebenta. Kasi nahiya ako eh. Hindi ko na siya binibenta kasi wala na akong natira. So, eto po siya. Ayan, and super pretty pa naman niya. So, kaya yun, kinikip ko siya. Kasi sa live ko guys, flex lang ako ng flex and hindi ko na talaga namalayan na wala na pala akong natira. So, ayan. And yung available ko lang po pala, ayan, sa nagtatanong, eto lang po yung available ko. This one is the base cut na kitina. And the good thing dito guys is may shoot na po siya. Kung nakikita nyo, ilagay ko lang po siya dito. Ayan, may shoot na din po siya, 1 leafer with shoot and rooted and very stable. Ayan, sa nagtatanong guys, this one is available po for 1,000, from 1,500 pesos down to 1K and super budget na po ito. Ayan, Florida Beauty X Mayor, in short, kitina. So, ito po yung kitina natin. Sa nagtatanong, ma'am, para talaga siyang bipin. Iba din po yung bipin. Meron akong bipin dito guys. I-compare natin siya mamaya. Hanapin ko si bipin ha. Para meron kayong idea. Kasi yung iba sabi nila, ma'am, bipin ata. Yan, pero guys, hindi po ito bipin. So, hanapin ko muna si bipin. Ito si bipin, oh. And guys, eto si bipin. Ayan, para talaga siyang bipin, no? Pero hindi siya bipin, ha? Okay, eto si bipin, but this one, guys, is reverted bipin lang po ito. So, eto yung bipin. And this one is kitina. Tingnan nyo po yung kaibahan. Okay, ayan si kitina, ha? Okay, this one's available din po for 1,000 pesos. Fixed price ako dito, guys, ha? Ayan, from 1,500 pesos down to 1K. And super pretty na yan. 1 leaf with shoot na po eto ha. Ayan, available to for 1K. Guys, i-grab nyo na lang. Si Topcat ha, not for sale. Ayan, so ikikip ko siya guys kasi wala na akong natira kapag ibenta natin si Topcat. So, kaya sinabi ko na lang sa sa nag-PPM, ma'am, main ko na yan, sinabi ko na lang na sold na. Kasi ang totoo guys, wala na pala akong natira. So, kailangan kong magtira. Ayan. And next, another one. This one, ayan. O, eto si Baby na Huma Tricolor ko. Guys, mahal pa ngayon si Baby Huma Tricolor ko sa market, ha. Yung ganitong size, yung Huma, nasa mga 3,000, 3,500. Yung ganitong size. Meron ako nakita, one of the collectors sa mga tricolor Huma, yung ganito nga na size 3,500 to 4,000 pesos yung presyo. Since akin lang po itong propagation ko, and this one is turning 4 leaves na po siya, as you can see, at furling leaf niya. Napaka-pretty yung kanyang variegation. Ayan, so eto guys, okay lang hindi to ma-sold kasi once na magbigay siya ng dahon. Palaki ng palaki siya guys ha. So as you can see, the oldest leaf, the second and the third one is, yung third na po is nag-start ng lumaki. So meaning yung pang fourth niya, mas may mailalaki pa to sa pangatlong dahon. So tataas and tataas pa tong presyo na to. So kapag magbigay siya ng another leaf niya guys, so hindi na po ako magstay sa 2.6 kundi tataas yung presyo natin. So if you want, ayan, kung meron kayong, this one guys is pinaka-budget meal ko na to na Huma Tricolor. So i-get nyo na to. Ayan. Ngayon lang to guys, once na magbigay to ng another leaf and another leaf. So, tataas kunti yung presyo nito. Ayan. And this one's available at 2,600 pesos. Fixed price din po ako dito guys ha. From 2,800 pesos down to 2,600. Ayan. So, ako nang magbigay sa inyo ng LP. Ayan, 2,600 pesos. As you can see, it's super pretty. Kung nakikita nyo po, so walang ka-filter-filter yan. Kung anong nakikita nyo po sa ating pag-vlog, so yan po ay totoong yan, walang halong yan ha, filter, wala po. So turning 4 leaves, this one's available at 2,600 pesos. Ayan. Kung nagbabala kayong bumili ng Huma. Ayan. And the other side, ayan, ang dami din pong naghahanap ng cardboard. Ayan. We have, isa lang pat lang pala yung available ko. And eto guys, is kinikip ko ng kinikip. Kasi unique po siya na klase ng cardboard. Kasi ano siya guys, 1, 2, 4 in 1 pot. Kasama yung mother, pang ano na yung mother. 1 daw. Bilangan ko siya guys ha. 1, 2, 3, 4. 1, 4 talaga guys, pang 5 yung mother. So super liit niya, but not totally na super liit niya. May kalakihan siya kunti guys. This one is mongkok. And ang dami niyang baby na binigay sa gilid niya. May mga bibing tumubo, which is 4 na baby niya nakapaligid sa mother. So yung mother is pang 5 na talaga na puno. So eto, ibenta ko siya sa inyo. Ayan, so kayo na mag-separate sa
Sa mother, wait lang. Okay, kayo na mag-separate sa mother. Ayan, this one's available from 1,000 pesos down to 850 pesos. Ayan, for 850 pesos, as you can see, super pretty and very compact, guys. And may mga baby siya sa gilid niya. 4 na baby and pang 5 po yung mother. Ayan, for 850 pesos, if you want, guys, i-grab nyo na to. So, kayo na mag-separate sa mother. Ayan, for 850 pesos lang po. Ayan, i-grab nyo to, guys, kasi super mura and pretty. And mamaya yung mga nasold ko nga pala, ayan, para, so nasold ko nga pala, ipakita ko sa inyo, mamaya-maya. Okay, next, we have here, ang dami kong napropa pala dito, guys, na mga ka-inferior marble, and super budget, and may napropa ako ng tag 1 leafer, may mga shoot na, ito, turning 2 leaves na, ayan. Okay, sa nagtatanong, guys, super pretty and super mura for only 150 pesos, okay, for only, this one is for only 200 pesos. Ayan, 200 pesos. Before, bintahan nito, nasa 380 yung bintahan ko. But now, available po siya for only pot number 1 for only 200 pesos. Ayan, for 200 pesos and turning 2 leaves. Ayan, madali lang po siyang padamihin, guys, kasi mabilis po siyang magbigay ng baby yung ating ka-inferior marble. Okay, pot number 1 for 200 pesos. Ito namang si pot 2, available din po. And napakaganda ni Pat 2 kasi may baby na siya. As you can see, ayan, may baby na po siya. Ayan, si Pat 2 naman po natin, available po siya for 380 pesos. Ayan, 380. Super mura, guys, kaya i-grab nyo na. Ayan, for 380 pesos. Pat number 2, ka-inferior marble. And the good thing is meron siyang baby for 380 pesos. And we have pot number 3. Ito naman si pot 3, medyo bigger po siya sa pot number 2. And the good thing is rooted. Ayan, so if you want, guys, pwede nyo pong ilipat ng mas bigger size na pot para yung mga babies niya hindi mahirapan sa para hindi siya mahirapan sa pagbigay ng kanyang baby sa gilid. Kasi yung nilagay ko dito, small lang po na pot is because naubusan ako ng moss. Kaya ganito yung ganito yung pot na nilagyan ko dito. Kasi kapag malaki yung pot na gagamitin ko, which is madaming moss yung magagamit ko dito. So, eto lang yung ginamit ko. Ayan, available din po siya, yung pot 3 natin for 380 pesos. Ayan, so yung available natin, guys, pot 1, 2, and 3 lang po yung available natin na ka-inferior marble. And aside from that, guys, meron din po tayong ka-inferior na, asan na yun si ka-inferior ko? Wait lang. Nawala yung ka-inferior, ayun. So mamaya, kasi nandun siya sa kabila, na lagayan ng mga plants. So, ihabol natin mamaya sa ating pupunta ko doon sa kabila. Yung ating ka-inferior na orange marble naman. Okay, and ang dami din pong naghahanap ng variegated ZZ. Si variegated ZZ natin, guys, as you can see, variegated po yan ha. So, hindi lang masyadong kita. Para siyang green on green. Kasi hindi naman po siya, like, natatamaan talaga ng init. And the good thing is, may mga babies na po siyang pinupush sa gilid niya. Ayan. Okay, si variegated ZZ, available din po for 200 pesos. Ayan. Okay, sa naghahanap, guys, variegated ZZ for 200 pesos. Ayan, 200 pesos lang po si ating variegated ZZ. And we have here, meron ako mga monstera dito, guys, kaso lang, I don't know if you want, pwede nating i-release. We have 2 pots lang po. Ayan, wait lang. We have 2 pots lang po. Ayan. And nag-start niya din po mag-penetrate. And may nagbutas-butas yung kanyang dahon. This one naman po is the Monstera Adansonii Indumint. Ayan. Indumint po yung kanyang variety. Ayan, mint pa mint yung kanyang var. And super pretty, as you can see. Ayan. Okay, this one's available. Si pot number 1 for 150 pesos. Monstera Adansonii Indumint for 150 pesos. We have 2 pots available nito, ha. Okay. Etong vlog natin, guys, hashtag tour sa garden and at the same time, for sale, magbenta tayo ng mga plants. And this one naman is the pot 2. As you can see, guys, may mga butas-butas na po siya. Meaning, so, na po siya, parang pa-matured na din po siya, kahit maliit pa siya, pa-matured na din po yung kanyang dahon. So, si pot 2 natin still available at 150 pesos. So, we have 2 pots available lang po. So, kayo na pong pumili, guys, kung anong pot po yung gusto nyo. And then, we have here, actually 3 pots to. So, since yung isa, super liit pa lang ng kanyang dahon. So, not for sale pa po natin. Okay, next, we have here, the Syngonium Pink Syngonium Milk Confetti, I mean. Okay, we have here the Syngonium Milk Confetti, turning 4 leaves. Ayan, super pretty, guys, once na mag-mature to. Yung Syngonium, guys, mas bet nila kapag meron silang pool and makakapitan. Kasi climbing type din po si Syngonium Milk Confetti. Ayan, for 100 pesos with turning 4 leaves. Ayan, Syngonium Milk Confetti for 100 pesos, pot number 1. Next, eto naman si pot 2. Ayan, pot number 2 for 100 pesos.
Pot number 2, Syngonium Milk Confetti for 100 pesos. Pot number 3, eto very lash. Ayan, pot number 3, Syngonium Milk Confetti for only 100 pesos. Ayan, Syngonium Milk Confetti, pot number 3 for 100 pesos. And the last one, pang 4 pot natin, Syngonium Milk Confetti, another 100 pesos. Ayan, so we have 4 pots available lang po. And aside from that, we have here the Syngonium Pink Spot naman siya. Ayan, okay, the Syngonium Pink Spot available din for 100 pesos. Ayan, Syngonium Pink Spot, pot number 1 for 100 pesos. And another one, we have pot 2, another 100 pesos. Ayan, Syngonium Pink Spot for 100 pesos, pot number 2. Next, and pot number 3, another 100 pesos. And super pretty din po yung kanyang variegation. Ayan, pot number 3 for 100 pesos. Next, we have... Wait lang. 3 lang po. Pot 3, hanggang pot 3 lang po tayo. Okay, hanggang pot 3 lang po tayo sa ating Syngonium Milk Confetti. But we have more than 3 pots, guys. Actually, mga 5 or 6 pot tayo merong available na mga Syngonium pink spot. Ayan. Okay, next. Guys, kung gusto nyo po mag-avail ng ating mga late bloomer na mga anthurium foliage, ayan, madami tayong available. Okay, guys, dito tayo sa kabila. Ayan. Kabila tayo. Dito naman tayo na side. Ayan. Ang dami kong napropa nga pala na mga plants. Ayan. Wait lang. May napropa ako dito. Naalala nyo na-flex ko sa live yung aking Paraiso Verde Aurea, which is this one. Kinat ko na lang siya, guys, kasi yung mga hinahanap na sa ating mga miners, especially mga old miners, yung mga budget meal. Kaya nag-cut ako ng tag 1 leaf, 1 leaf. Ayan. Yung aking Paraiso Verde Aurea. Kinat ko na lang siya, guys, ng tag 1 leaf, 1 leaf. So, soon, kapag meron siyang aerial roots, meron na tayong mai-release sa ating next live or next YouTube plan sale. So as of now, bago pa kasi to na napropa ko, mga nung before February 14, before Valentine's ko siya nakat. And this one also before Valentine's. But look, ayan, and ang dali lang niyang guys, pastables once na gagamitin mo siya ng yung fresh aloe vera, yung kanyang yung sugat. So look at the newest leaf. Ayan, super pretty. Napropa ko to ng 1 leafer. Actually, this one is the top cut. Ayan, napropa ko siyang 1 leafer. And look, guys, ayan, super pretty niya. Nagbigay na siya ng another leaf niya, which is 2 days pa lang siya. So, parang na-stable agad. So, ganun po. Diba? Ang galing ko. But hindi ko masasabi, guys, sa super galing ko. Meron din po, meron din po time na napupupa ko na mamatay din po ng plants. Ayan. Hindi din po 100% na, ako, super galing ko sa pagpropa. And the other side, dito tayo. Ayan. So, anong tawag dito? Guys, meron akong, ang dami kong na-propagate dito na UPI or JUPI. Meron akong na-propa dito which is, ilang pot ba to? 5 pots. Ayan, meron akong na-propa dito na 5 pots. If you want lang, guys, ha, kasi ang dami ko dito. Pero maganda din po ito kapag mag-matured, fully matured yung ating UPI. So, if i-flex ko lang sa inyo if you want. So, ito, bentahan, magbenta din po tayo. But this one, guys, is walang ligo. But anyways, lang ako, maghanap lang ako na super pretty niya. Ayan. Okay, for 100 pesos. Ayan. This one, guys, is yung variegated UPI ngayon, medyo murang-mura na talaga sa market ngayon. Pero sa mga allergies, sa mga premium na presyo, guys, so dito na lang po kayo sa ating green UPI. Actually, guys, yung green UPI before super mahal pa. And if you want, guys, ayan, meron akong napropa dito, super dami. Ayan, for 100 pesos lang po. Ayan. This one is the Philodendron UPI. This one is not variegated, ha, yung green lang po siya, but yung mature dito, guys, napakaganda. We have matured form, the UPI or JUPI. As you can see, guys, ganito yung mag-mature siya, oh. Ayan, ganito siya, guys, mag-mature. As you can see, and super pretty niya. Ayan, mag-mature. Ganyan po siya mag-mature. And we have budget meal, ayan, for 100 pesos. Pot number 1, for 100 pesos, ayan, si JUPI, the Philodendron UPI or JUPI. And pot number 2, ayan, for 100 pesos. Very unique yung kanyang dahon. Yung form ng kanyang dahon, super unique. Ayan, pot number 2 natin for 100 pesos. And the pot 3, we have 5 pots available. Pot number 3, another 100 pesos. Ayan, yung kanyang dahon, guys, ayan, para na siyang pa-matured. Ayan, pa-matured na siya kasi, as you can see, yung parang may pa-wings na siya na super liit. For 100 pesos, pot number 3. And the pot number 4, eto naman 3 leaves na siya. Ayan, pot number 4 for 100 pesos. If you want, guys, maganda din po ito. Ayan, for 100 pesos once na mag-matured din po yung ating mga UPI. Okay, next, another one. Actually, madami akong mga plants dito. Ayan, so, actually, guys, ang dami kong na-ICU. Pero hindi ko talaga siya maisilip sa inyong ICU kasi hindi tayo basta-basta makapasok. Kasi, guys, pasilip-silip lang ako. And next, the other one. Ayan, meron pa pala akong available na
available na huma. Actually guys, madami akong varieties na huma dito. We have the red humas. The red humas is not, wala pa akong propa sa red humas natin kasi kakaubos lang yung napropa ko na red humas. So ngayon, meron akong, actually we have 4 varieties of huma dito sa aking garden. We have red huma, we have Oreo mint na huma, we have tricolors na huma, and the last one is the huma diamond. So ngayon, meron tayong huma, 3 huma na for sale. So ito yung unang na-flex natin, for sale din po siya for 5,500 pesos and still negotiable. And the tricolor is 2,600. And the third varieties of huma, this one is the mother ko to ha. Ayan, as you can see the newest leaf, super pretty. This one guys is the huma mint Aurea. Ayan, mother type po ito ha. Ayan, si Huma Mint Aurea, meron akong na-release dito guys, mas smaller dito na pot. Ayan, na-release ko siya ng 550, but this one is the bigger size. Ayan, this one's available at 850 pesos. May na-release ako dito guys na mas maliit kunti niya, 550, which is this one. Ayan, eto siya. So, eto na sold to ng 550. As you can see, super pretty din po niya. And etong mas malaki, so, eto available din po siya for 850 pesos lang po. As you can see, the newest lip, super pretty. Ayan, ang ganda. Okay, for only 850 pesos. Tawaran nyo lang po guys ha. Ito yung pang last spot ko na Huma Aurea Mint. Ayan. Okay, and ipasilip ko na din po sa inyo yung mga na-sold ko dito. Ayan, ito yung mga anthurium foliage. Ayan. Okay, lahat po yan mga anthurium foliage. And this one, guys, super pretty nito. Ito, na-sold na din po siya. Ayan, ang ganda no, super mura ko lang siya guys. Kapag nagsisale ako guys, naku, napakamura ko siyang ibenta, especially the Mycans. Look at the Mycans Aurea. Ayan, and this one is the newest leaf. Guys, napaka-pretty yung kanyang dahon na binigay niya. Ayan, okay, and nabenta ko siya ng 200 pesos. Ayan, and super pretty. And this one also the Gorillan. Ayan, sold na din po si Gorillan. And this one also the Epi, Gigantium Marble Mint. And this one naman is the Paraiso Verde na Albu. Super mura ko lang siya binenta guys. And kapag nakikita nyo po, gusto nyo pong malaman guys, try to review my live selling ng last. And this one is the Pink Princess na Galaxy na super pretty yung var and pink na pink. Madaming klase ng anong ngayon guys, yung Pink Princess Galaxy, may dark form, may parang pa-light pink, may less var. Ito kasi is very premium ko na Pink Princess Galaxy. And the what do you call this? The strawberry shake, we have 2 pots and na-sold and super pretty. Yung strawberry shake ko guys, grabe super pretty niya. And very premium var. And mga syngonium guys, look oh, yung mga syngonium ko kapag matured yung dahon niya, napaka-pretty. Yung kanilang mga variegation. And yung mga, eto yung huma ko guys, o na Tycons. Ang dami kong ano dito. Madami pala akong huma na klase ha. Tycons, eto guys, ito yung pang last pot ko na i-release ko and super pretty niya. Pink variegation. May mga Tycons tayo na huma na parang parang faded yung kanyang variegation, but that one is very super pretty. Yung kanyang variegation guys is napakaganda. Ayan yung na-sold natin, but not dito lang na side. Madami pa tayong area na ano, nilagyan ko ng mga ano tawag dito, yung mga na-sold na mga plants. Okay, and dito naman tayo guys, mag-release tayo ng mga anthurium foliage. Ayan. So, kung gusto kayong mag-avail guys, madami tayong mga available na mga anthurium foliage. Ayan. Buy one, take one po yung ating anthurium foliage ha. Okay, sa mga mag-avail, this one guys is late bloomer. So yung mga late bloomer natin guys, nag-start na po siyang magbigay ng mga variegation. So katulad nito, meron ako mga may na-sold na ako dito doon. Ito guys, katulad nito guys, mga late bloomer to ha. Pakitaan ko kayo ng mga sample ng mga late bloomer na mga anthurium foliage. Ito siya. Ayan. O, eto, mga late bloomer to guys. Kung napapansin nyo po, yung kanyang dahon, yung mga juvenile form na nanadahon niya, walang var hanggang sa umabot ng lumaki ng lumaki. And look at the newest leaf guys. Nagbigay siya ng magandang variegation. Yan po yung ibig na sabihin ng ating late bloomer. Magbigay siya ng variegation. Late po siya kapag umabot siya ng medium size. Ngayon, we have plenty of pots available dito sa ating garden ng mga late bloomer na anthurium foliage. Ayan. This one guys is buy one, take one. Ayan. May na-post ako sa aking Facebook, which is this one, na buy one, take one na mga anthurium foliage. Valentine sale ko din po yun. Buy one, take one na mga anthurium foliage. And ngayon guys, kasi ano, sa post ko yun sa aking Facebook, ngayon mag buy one, take one tayo. Ayan, as you can see guys, may mga var po yan. May mga pinakitang var na po yan. Ayan, kung nakikita nyo po, katulad nito, oh. Ayan, look at the newest leaf. Ayan, di ba may var na? Wait lang guys, i-ano ko siya. Okay, look at that. Di ba may mga var na? Ayan, kung nakikita nyo po, may mga var na po yan.
Okay, or i-backcam ko siya. Or wait lang guys. Ayan guys, katulad nito. Ayan. Nag-start na po siyang, ayan, mga late bloomer to ha, pero nag-start na po siyang nagbigay ng mga variegation niya. Okay, kapag umaabot sila ng mga ganitong size guys, doon lumabas na yung mga variegation niya. Ayan, may mga splash bar na po siya hanggang sa magbigay na siya ng magandang var. Ayan, yung mga mother, meron akong mother dito na mga late bloomer din po sila. And nang umabot sila ng mga medium size na, doon lumalabas yung magagandang kulay, yung mga variegation niya. Ayan, buy one take one po ito, yung ating late bloomer ng mga Anthurium foliage. Ayan, for 100 pesos, meron na kayong dalawang pots na Anthurium foliage. So, buy one, take one. So, buy one, take one. So, ayan, ito is 100 pesos. Kung ano natin guys, nasa 50 pesos each pot lang po. So, buy one, take one natin for 100 pesos. So, we have siguro mga almost 1,000 pots pa to available dito sa aking garden. Gusto nyo po, pilian ko po kayo ng magandang var. Especially this one guys, napaka-pretty. Ayan, as you can see, may mga var na po yan. Kung kita nyo po, ayan, may mga var na po yan ha. And this one, ayan guys, oh look. Oh, ayan, may mga var na po sila. So, eto, buy one, take one for 100 pesos. Ayan, sa gustong mag-avail ng ating mga plants guys, ayan, for 100 pesos. Buy one, take one for 100 pesos. We have plenty of pots available here dito sa ating garden. Ayan, super pretty ha. Buy one, take one yung ating mga late bloomer natin for 100 pesos. So, ayan. So, kung gusto nyo po, pilian ko po kayo ng magandang var. Ayan, late bloomer na Anthurium foliage, but not totally late bloomer, like never silang magbigay ng var guys. Magbigay sila ng var once na umabot sila ng medium size. Ayan, may mga var na po yan, especially this one, may mga splash bar na po siya. Ayan, buy one, take one natin for 100 pesos lang po. Asa na kayo sa buy one, take one guys? Napaka-pretty. And we have, grabe guys, ang dami natin mga Anthurium foliage na available. Ayan, for 100 pesos, look. Oh, ayan guys, look at that. May mga var na po yan. Ayan, may mga var kung nakikita nyo po. Ayan, may mga var. Okay, buy one, take one lang po. Super pretty, di ba? O, ayan, may mga var na po yan ha. Buy one, take one for 100 pesos. Ayan, meron na kayong dalawang pots na Anthurium foliage. And guess what guys, super healthy po talaga nila. As in, so alagang-alaga. So as you can see, kung makikita nyo po, wala kayong nakikitang chismis sa dahon niya. Ayan, super taba niya and super healthy. Sobrang kintab yung mga dahon niya. Ayan, okay? Alagang-alaga ko po talaga yan, guys. So, kung ano man yung makikita nyo po sa vlog natin, yan po din po yung makikita nyo po. And person kapag once na mag-arrive po siya sa inyo. Ayan, super pretty. For 100 pesos, meron na kayong Anthurium foliage na buy one, take one, guys. Ayan, as you can see, super pretty nito ha. Ayan, sa mga gustong mag-avail, we have plenty of pots. Grabe guys, ang gaganda. Ayan, mga late bloomer po ito. May nakabili nga sa akin yung mga old miners ko. Sabi nila, ma'am, yung nabili ko sa inyo na late bloomer ngayon, napakaganda na po yung variegation na binigay nila. O, this one, 3-in-1 pots. Ayan, super pretty. Ito, 3-in-1. Ayan, buy one, take one, guys. Asan pa kayo for 100 pesos? Ayan, magaganda and medyo malalaki na talaga sila. Ayan, kung nakikita nyo guys, super pretty for 100 pesos. Lahat yan guys, magaganda. Kung gusto nyo pa, pilian ko pa kayo. Dati yung mga late bloomer ko, kung nakasubaybay kayo sa aking YouTube channel, yung mga ano ko guys, yung mga late bloomer kung ganitong size, tig 150 pesos. Nung nakaraan ko pa yung year 2023, 24, ayan, okay, 150 pesos pa. Ngayon guys, yung mga mother ko talaga, ang daming mga spadix and then sunod yung mga spadix nila na nag-turning Anthurium. So, ang dami kung sunod-sunod din po ako nag-harvest. Ayan, for 100 pesos, buy one, take one. Asan pa kayo guys sa mga Anthurium foliage natin na buy one, take one? Dati yung meron ako mga live seller. Ngayon kasi is yung mga buyer natin, yung mga miners natin, natuto na din po silang mag-live sa kanilang garden. Kaya ang dami ng mga live seller ngayon. So, ayan, sa mga gusto mag-avail sa ating mga late bloomer guys, eto na pagkakataon na po nyo itong mag-mine kayo ng mga late bloomer na mga Anthurium foliage natin. Guys, mag-mine kayo, okay? Ang dami and super pretty. And ngayon, anong tawag nito? May mga variegated din po tayo ng mga Anthurium foliage, which is this one. Ayan, okay? Yung mga premium var din po natin. Ayan, kung nakikita nyo guys, ayan. Available din po yung mga ganitong size. Ayan, bundle 3 pots po for 250 pesos. Ayan, ngayong mga ganitong var. Ayan, sa gusto mag-avail, ayan, may mga var din po yan ha, for 250 pesos. O ayan, sa mga gustong mag-avail, 250. O ayan, may var din po yan ha. Ayan, may var. Against the light lang siya, no? Ayan, 250 pesos, mga ganyang var. Ganyan kaganda yung mga variegation. 250 pesos. Tatlong pots na po yan for 250. But kung isang pot lang po yung kunin nyo, 100 pesos. Ayan, ito. Ayan guys, maganda yung var nito. Ayan, maganda. And ito yung pangalawa, maganda din po yung var. And pangatlo. So, tatlong pots, so gusto mag-avail. Ayan,
for 250 pesos, meron na kayong magandang VAR na Anthurium foliage, 250 pesos lang po. Ayan, so guys, mag-avail na kayo. Okay? 250 pesos. So ayan guys, mag-avail kayo ng mga late bloomer ko ng mga Anthurium foliage. And of course, yung ating mga variegated Anthurium foliage guys, ayan, available po yan. Okay? So ayan, dito naman tayo sa back ng aking belite. Ayan guys, kung nakikita nyo po kung gaano kalaki yung aking variegated Anthurium foliage dito, ganun po siya. Tingnan nyo ko, kung dadaan ako dito, kailangan pa akong yumuko para lang makadaan ako guys. Ganun po siya kalaki. So as you can see, ang dami po niyang mga spadex. Ayan, turning into red na po siya kung nakikita nyo po. Kung napapansin din nyo po guys, binabalot ko po yung mga spadex nila ng mga plastic bag. It's because ang daming mga ano dito guys, yung mga wild bird na kumakain ng mga seeds. Ayan. So eto sila. Dito sa back guys, ang dami kong mga mother dito ng mga Anthurium foliage. As you can see, meron pa dito sa likod ko guys. Ayan, ang lalaki and ang gaganda nila. More on mga black Anthurium foliage na andito ngayon sa aking garden. Mga humas, ang dami iba't ibang plants na andito ngayon sa aking garden. Guys, kung nakikita nyo po, especially this one is the biggest. My biggest Anthurium foliage. Ayan, ang dadami. And guys, super pretty, di ba? As you can see, ayan, ang lalaki nila. Tingnan nyo po kung gaano kalaki. Ayan, guys, tingnan nyo po. Mahaba pa talaga siya sa akin. Kung nakita nyo po, very crowded na po siya. And ngayon nga, while tapos na po tayo sa pag-flex ng mga plants natin, so dito naman tayo guys sa pag-propagate or sa paglipat ko po ng pots sa mga maliliit ko ng mga Anthurium foliage. Yung mga seedlings na pinapalaki ko, eto po yung itsura nila. So, ngayon, mag-set up naman po ako dito. So, eto po yung itsura nila. So, eto guys, nililipat ko po siya sa mga isa-isang pot. So, ganito po ako magpapalaki ng mga seeds ng mga Anthurium foliage ko. Ayan, and nilipat ko sila ng isa-isang pot, which is this one. So, kung nakita nyo po, ganyan po, isa-isa ko po siya nilipat. Ayan, so ang ginamit ko lang dito guys is yung coco pit. So, yun lang po yung pwede sa kanila. Kasi kapag i-direct natin into solid na coco cubes, mahirapan silang magbigay ng roots which is sobrang laki and gusto nila ng mga ganito. Actually guys, breathable naman po sila yung mga coco cubes. Yung coco cubes lang po is pwede lang po sila kapag mga ganitong size na po sila. Ayan, so pwede. But yung mga maliliit na size, yung mga juvenile form pa, ganitong size, hindi pa nila pwede. Yung pwede lang po sa kanila is pure coco pit lang po. And magbigay ako ng tips sa inyo guys kung paano magpalaki ng mga ganyang size, mostly kapag ganyang size prone sila sa mga lusawin. Yung mga ganyang klase guys, ma-variegated man yan or ma-green man yan, like for example, like this one, super heavy, yung ganyang var. So sa mga ganyang size guys, lusawin po yan, madaling matamlay, madaling masira, lahat madaling masira. All you have to do, wag nyo pong lagyan ng osmocote or any fertilizer na meron kayo. Huwag nyo pong lagyan ng osmocote. Hintayin nyo lang po na umabot siya ng hintayin nyo lang po ng 2 to 3 weeks na adjustment. Ayan, naka-adjust nila sa coco pit. Ayan. So, hintayin nyo lang po ng 2 to 3 weeks saka kayo magbigay ng fertilizer. So, yung fertilizer guys, kapag umabot kayo ng halimbawa, 2 to 3 weeks, yung ilagay nyo po na fertilizer, 2 piraso to 3 piraso lang po. So, wag nyo pong damihan kasi yung mga ganyang size, kapag damihan nyo po siya ng fertilizer, yung fertilizer kasi kapag madamihan nyo siya and sobrang liit pa po niya, so may posibilidad po siyang malusaw. Malusaw po siya kasi mga ganyan hindi niya po kaya kasi mainit yung fertilizer eh. So, and the best way din po gawin nyo, spray lang kayo ng spray ng Blue Zebra. Yan po ay mag-hold ng inyong plant. Yan po yung makapagbigay sa kanila ng tibay at lakas nila. So yung Blue Zebra talaga, especially sa mga gardener natin, yung ginagamit po nila is yung Diten, which is yung Diten guys, okay naman po yung Diten, kaso lang mahina eh. And especially prone din po siya sa mga malulusaw na area. Guys, try to use a Blue Zebra. Super ganda and very effective, especially the smaller size, the juvenile form of Anthurium foliage, super effective talaga. So, i-update nyo ako kung nasubukan nyo po si Blue Zebra. So, mabibili nyo po yan sa mga agri-vet, especially yung nagbibenta ng mga fertilizer, yung mga pagkain ng mga manok, yung mga agri-vet, madami po nagbibenta niyan. So, try nyo pong gamitin sa mga plant nyo po, sa mga malalaki, sa mga maliit, especially sa mga maliit, super effective talaga. So, ayan lang po yung tips ko sa inyo. And huwag kayong gumamit ng soil kasi yung soil guys sobrang bagal and parang
mabansod yung plant yung meaning hindi po siya like lalaki. Hanggang dyan lang po siya kung gaano siya size na nilipat niyo po sa soil, hanggang dyan lang po siya. So never po siyang lumaki. Lumaki naman po siya. Lumaki naman po siya kapag soil yung gagamitin niyo. Yun nga lang yung kaibahan, super bagal niyang lumaki. So kung mag-ship din po kayo guys, yung soil, hindi po siya tinatanggap kapag once nakukuha kayo ng permit. Kasi bawal po. Yung allowed lang po, nakukuha kayo ng permit, mag-ship kayo. Halimbawa, nasa Mindanao ako, isi-ship ko yung plant ko to Luzon area or Visayas or airport man yan, kung saan lupalop man yan sa mundo, bawal talaga yung soil. So, ang pwede lang po siya guys, uprooted or meaning tanggalin lahat ng soil, yung mixing nyo po, roots lang po, or pwede coco peat or coco cubes or rice hull yan po ay pwedeng i-ship po kahit saan, pwede. Okay, soil lang po talaga bawal kasi meron talagang bacteria, meron tayo dito sa ating Pilipinas na bawal po dalhin po doon sa like ibang lugar. So ganun po talaga ka strict yung mga BPR or ano tawag dito? Bureau of Plant Industry, BPI. Yan po yung pagkukuhanan ng permit. So, ayan lang yung tips ko sa inyo. And sa mga first time mag-aalaga ng mga foliage, guys, huwag nyo pong ilagay sa direct sunlight. At least 70 to 80% shaded area, especially like this, merong net. Kasi iba yung init natin eh. Yung init before, ayan sa mga 90s, hindi pa gaano kasakit. Ngayon guys, iba na. So, kapag nasana yung mga plants nyo po sa shaded and ilagay nyo po direct sunlight, masusunog talaga. Mag-turning into parang golden. Parang na siyang golden yung kulay na instead na parang paalbo or parang sobrang ganda ng var, iba yung kulay niya. Parang mag-golden na siya. Instead ng green, napakagandang green, mag-golden yung kulay niya. So, and wag masyadong magdilig ng water, especially wag masyadong, ano guys, super watery yung mga plants nyo po once, i-check nyo pong maigi kapag basang-basa pa yung pot nyo. Wag muna maglagay ng water or every once a week or twice a week, depende po kung dry na po yung mixing ng inyong plants kasi yan po yung dahilan na mag-root rot yung plants, especially yung anthurium foliage, prone po yan sa root rot. Mas maganda ng parang ano lang, out of 100% na water, maglagay lang kayo ng 20 to 30% na water, yan po ay gusto nila. Yung parang mag-moist lang sa kanilang pot. Basta kapag sobra, yung parang basang-basa, prone sila sa root rot. So, if mag-root rot, if mangyari man yan po sa inyo, sprayhan nyo lang ng Blue Zebra. So, ayun lang yung tips ko sa inyo. Magandang tips po yan. So, I hope meron kayong maliit na natutunan tips ko dito sa aking garden na binigay ko sa inyo, guys. I hope i-apply nyo po yan sa inyo. Parang, meron kasing mga gardener na parang nawalan na sila ng pag-asa. Ganang alaga sila ng alaga, to the effort sila and hindi pa rin bumabalik. Hindi pa rin nag-heal yung sugat ng kanilang plants. Try to apply sa aking mga tips guys na binigay ko sa inyo. Just try it. Wala namang mawala kung subukan nyo lang. So, I hope you enjoy and I hope meron kayo kahit sa liit-liit na mga plans ko na i-flex sa inyo. Mga tira-tira na lang sa aking live. I hope meron kayong nagustuhan and kung meron kayong nagustuhan guys, kung meron akong plans na hindi na i-flex sa inyo and nakita nyo po sa aking pag-vlog, ayan, so please screenshot at isend nyo po sa aking Facebook page at Linlin Official. So, ayan po guys, diyan nyo po isesend sa akin. Wala akong ibang Facebook page kundi ito lang, yung merong blue check at merong 55,000 plus followers. Yan po ay legit nag-iisa, wala akong ibang Facebook page. So, hindi po yan kakagawa, wala po akong any personal Facebook, yan po ay page. Ayan guys, so dyan nyo po ako i-message. Ayan. So, pwede pa kayong humabol kasi yung shipping schedule natin, Monday and Tuesday pa. Next week, February 17 to 18, yung ating shipping schedule. Ayan, so kung meron kayong planta na gustuhan guys, I need a payment ASAP para mabigyan natin ng second chance yung ating mga second minors. Pabigyan natin ng chance yung ating second minor to third minors. Ayan, so palagi ko po yung inuulit. Ayan, so ayoko pong mag-hold ng sobrang tagal. Actually, meron talaga Meron talaga, pero I'm so sorry, makancel ko yung plan ko, maibigay ko po sa second. Especially mga old minors, yung mga old miners ko. Kasi meron talaga mga new miners na sila yung alam mo yon, sila yung magdesisyon kung kailan sila magbabayad, which is hindi pasok sa ating rules. Ayan. So, I hope you enjoy guys, and same pa din yung ating mode of payment, which is this one, BPI, GCash, Paymaya, or any remittance centers like Palawan Express, Cebuana, or M. Luwilier, pwede tayo. Pwede tayo Maya to bank, pwede din po tayo GCash to bank, or GCash to Maya. Pwede po. Okay? So, yung ating SF naman po, nagdepende po yan sa laki at sibagat ng ating plant and still estimated lang po yung ating SF. So, nagsiship din po kami Luzon, Visayas, and Mindanao via JRS door-to-door and LBC COP, cash on pickup. So, meaning, so, ang babayaran nyo lang po sa pag-pick up dyan, sa LBC malapit sa inyo yung SF lang po. So, COP, cash on pick up. So, dapat naka-indicate po kung saang branch ng LBC nyo po pipick upin para mailagay po namin sa receipt nyo po. So, I hope you enjoy and see you on my next vlog. So that's it guys. So bye-bye and belated Valentine's Day guys. So bye!